Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto ulit tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang kagalakan na makasama kayo, Brother Fernan. At yung iba pa natin si Sister Julian, Brother Jonathan, Brother Erson, Brother Fernando, si Chris, Brother Elmer, Brother Jasper, at yung iba pa po sa inyo, isang kagalakan po, Sister Mabet, sila Christian at Sharon, Eloida. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon at lahat po ng nanonood dyan sa Daliao, aking asawa, si Pastora at si Joel, Limuel, Shaleb at Evangel. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan at biyaya sa amin. Salamat po dahil di kayo nagsasawa na tumugon at tumulong sa amin. Sa oras na ito, Ama, hinihiling ko po sa inyo ang pagsama ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ang manguna sa aming pag-uusap. Panginoon, at ang mga salita ninyo'y magliwanag sa amin at magbigay buhay sa amin, O Diyos. Kayo po ang aming buhay. Hayaan nyo ang katotohanan ninyo ay tumimo sa aming puso at kaisipan at mamuhay kami sa katotohanan ng inyong mga salita. Nihiling ko rin po ang dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga kagipitan. Nihiling ko po ang kasaganaan ng inyong biyaya ang magtawid sa amin. Ang biyaya niyo, O Diyos, ang magtatawid sa amin. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon, Pastor Nats, Sheena, God bless sa inyo dyan. Kuya Chito, si Brother Mauro, Alvin, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. John chapter 15. Ito po tayo, John chapter 15, mag-uumpisa po tayo sa verse 18. Malapit na po tayong matapos sa 15, purihin ng Panginoon. John chapter 15, mag-uumpisa po ako sa verse 18. Pakisulat na lang po ninyo dyan. Hintayin ko maisulat ng kahit isang kapatid. John chapter 15, verse 18. Hallelujah. Sabi rito sa heading rito, ang galit ng mga taong makamundo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Tayo, doon sa unang pinag-aralan natin kahapon, may kagalakan tayo sa pag-ibig ng Panginoon, meron tayong kapayapaan, may pagsunod, may tayo kaibigan ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon. Pero may kasama yan na consequence. At ang consequence ay pag-aaralan natin sa umagang ito. Verse 18, sabi rito, sinabi pa ni Jesus, kung napopoot sa inyo ang mga taong makamundo, tandaan nyo na ako ang una nilang kinapootan. Meron din palang magagalit sa atin. Ang totoo, niliwanag na ng Panginoon ito, hindi ito baka may mapuot sa inyo, baka may magalit sa inyo. Niliwanag ng Panginoon, kung napupuot sa inyo mga taong makamundo, tandaan nyo na ako ang una nilang kinapuotan. Sinasabi ng Panginoon ito sa kanila for the future. Para sa hinaharap. Dahil nung time na yun, wala namang galit sa kanila. Yung mga tao ay galit sa Panginoon. Yung mga pinuno. Pero sinasabihan na sila ng Panginoon, kung napupuot sa inyo mga taong makamundo, for the future yan. Dadanasin niyo yan, may mapupuot sa inyo. Pero tandaan nyo, sabi ng Panginoon, ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napupuot sila sa inyo. Isa sa mga marka ng namumuhay sa salita ng Diyos, kagaya na sinabi ko sa inyo, pahiwalay tayo ng pahiwalay sa sanlibutan. Nung wala pa tayo sa Panginoon, yung pamumuhay natin ay parehong-pareho sa sanlibutan. Parehong-pareho sa takbo ng kaisipan ng mundo. Parehong-pareho sa prinsipyo sa mga palabas sa telebisyon, mga pinikula. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, nag-iba yung ating kaisipan.
Ang kaisipan natin ay hindi na nakabase sa mga bagay rito sa mundo, kundi nakabase na sa salita ng Diyos. At naiiba na yung paraan ng pagsasalita natin, naiiba na yung prinsipyo natin. Yung dating ginagawa natin, hindi natin ginagawa na, kaya nagagalit na yung mga tao, nagtatanong, ano ka na ba? Iba ka na. Hindi ka na nakikisama, hindi mo na ginagawa ito. Dati-rati, tayo, nagbabanding. Ngayon, dahil sa lumalayo ka na dun sa mga gawaing makamundo, nagagalit sa iyo yung mga tao, no? Yung mga makamundong tao. There is no compatibility with a genuine Christian and the world. No? Hindi tayo compatible sa sanlibutan. Hindi talaga tayo magugustuhan ng sanlibutan dahil ang kaisipan ng sanlibutan ay sa kalayawan, no? Yung makasariling hangarin, yung pagmamahal sa mga bagay dito sa lupa, sa mga pansamantala, at hindi iniisip yung mga hinaharap. Ang totoo, sabi nga ng Panginoon, hayaan niyo mo basahin ko muna yung verse 20, tapos mamaya pupunta tayo sa Roma. No? Verse 20, tandaan nyo ang sinasabi ko sa inyo na walang aliping mas higit sa kanyang amo. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo, at kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Definite po ito na sinasabi ng Panginoon. Isa sa mga marka ng totoong mga tagasunod ng Panginoon ay kagagalitan ka ng sanlibutan. Bakit? Hindi mo inaayunan ng sanlibutan eh. Hindi ka nag-i-enjoy sa kabaklaan. May mga tao na kagalakan sa kanila yon, yung aliwin sila ng kabaklaan. Aliwin sila ng mga birong hindi maganda. Pero ikaw, dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, uneasy ka pag nakakarinig ka ng mga ganitong mga pananalita. Pag nakakarinig ka ng malalaswa, you are uneasy, hindi ka napapalagay. Kaya yung mundo ay so detached, no? Nade-detach ka sa mundo. Hindi ka taga rito ka sa mundo, pero yung pamamaraan mo ay hindi kagaya ng sa mundo. Chapter 17 muna ng John. John chapter 17, verse 16. Pakisulat po ninyo. John chapter 17, verse 16 hanggang 17. Hallelujah. Mayroong nagtatanong. Start na po ng devotion. Ulitin ko po, pakilista po ninyo. John chapter 17, verse 16. Babasahin ko hanggang 17. Ang Panginoon po ang nagsasalita nito, kinakausap niya ang Ama. Sabi po rito ng Panginoon, hindi sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Hindi tayo makamundo. Nakatira tayo rito sa mundo, pero hindi tayo umaayon sa kaisipan ng mundo. Sa Roma chapter 12. Kaya pagka may nagsabi sa inyo na okay lang gawin yung ganito, okay lang yung gawin na ganyan, sabihin mo, hindi. Dati kong ginagawa yan, pero pinalaya na ako ng Panginoon sa ganyang mga gawain, kaya ako ay malaya na. Hindi ko babalikan yung dati kong pinanggalingan. Roma chapter 12, verse 1 and 2. Ito na siguro pinakamatibay na sinasabi rito sa Biblia tungkol sa pagiging makamundo at pamumuhay sa Panginoon. Sabi sa verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Ang tunay na pagsamba pala sa Panginoon ay yung pagbibigay ng ating buhay. Katawang bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Our life, yung paraan ng pamumuhay natin ay
pinakahandog natin sa Panginoon. Ito yung pagsamba natin sa Panginoon. What we do in this life. Yun ang ating act of worship sa Panginoon. Hindi yung ginagawa lang natin sa loob ng simbahan, kundi yung ginagawa natin sa buhay na ito. Now, verse 2, tingnan nyo. Huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Sabi, huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Anong nakikita natin minsan sa mga simbahan, sa mga anak ng Diyos? Ginagaya yung nasa sanlibutan. Halimbawa, sa praise and worship, sa musika. May musika sa mundo. Huwag na natin ipasok sa loob ng simbahan. May sariling musika ang Panginoon. Minsan may nagsabi sa akin, i-redeem raw natin yung lahat ng klase ng music dahil sa Diyos ang lahat ng klase ng music. Kaya i-redeem natin. Kaya pwede nang gamitin yung ganito. Pwede ka nang mag-rap, pwede ka nang mag-Christian rock, pwede ka... No. Yung kay Satanas yon. Yung pamamaraan na makalaman, kay Satanas na yon. Ang Panginoon ay may sariling pamamaraan sa musika. Ito yung nanggagaling sa puso, nanggagaling sa kalooban. At hindi yung pag-aaliw lang sa laman. Pansinin nyo rito, malalaman mo lang kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos kung hindi ka aayon sa kaisipan ng sanlibutan. Huwag nating gagayahin yung mga nasa sanlibutan tapos ipapasok natin sa loob ng church. Hindi mo malalaman. Marami sa mga tao ngayon ang nabubulagan kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Ginagaya nila yung nasa sanlibutan. Balik tayo ron sa John chapter 15. Balik po tayo sa John chapter 15. Verse 21. Verse 21 na po ako. John chapter 15 verse 21. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Pagka talagang ipapangalandakan mo ang Panginoong Jesus, uusigin ka ng mga tao. Hindi naman una, mga tao, lalo na sa Amerika po at sa ibang mga bansa na progresibo, hindi na sila naniniwala na ang Panginoong Jesus lang ang tanging daan. Marami ng iba't ibang daan na patungo sa Panginoon. Pagka sinabi mo, mga kapatid, yung mga pinapanood natin sa TV, at minsan kahit yung mga nagsasabing sila ay ebanghilista, mga televangelist na sikat sa Amerika, mapapanood natin, tingnan nyo, napakarami niyan. Punta kayo sa YouTube. False teachers. Sinasabi nila, hindi lang si Jesus ang daan, maraming daan papunta sa Diyos. No, si Jesus lamang ang tanging daan, ang Panginoong Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ngayon, pagka ipinamuhay mo ang Panginoong Jesus, uusigin ka ng mga tao. Minsan, okay lang na sabihin mo ang Diyos. Okay, sige, I thank God. Pero sa oras na banggitin mo, I thank the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. He is the living Word, the Lamb of God. Uusigin ka na ng mga tao. Puro ka naman hallelujah. Puro ka naman Jesus. Pagka naranasan nyo na yan, na inuusig kayo dahil sa salita ng Panginoong Jesus, magalak kayo. Pero pagka wala ka man lang maramdaman na pag-uusig, wala man lang naiinis sa'yo, at ang tingin sa'yo ng mga kaibigan mo, walang nagbago, kayo-kayo pa rin. Walang nagkaiba sa'yo nung naging Christian ka na. Kung ganun ang matakot ka na. Wala palang nagiging kaiba sa'yo sa sanlibutan. May mga tao na ang gusto nila ay maging seeker-sensitive. Na talagang user-friendly. Na Christian ka pero mabait ka sa lahat ng mga
mga tao at approve sa'yo yung ginagawa nila. Hindi ka man lang nagsasabi na mali yung kanilang ginagawa. Hindi ka man lang nagsasabi na hindi po ako ganyan dahil binago na ako ng Panginoon. Puro ka, sige, okay. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, bakit siya kinagalitan noon ng mga kapanahunan niya? Kasi sinasabi niya yung totoo. Sinasabi niya kung yan ay masama, kung yan ay makasasama, kung yan ay hindi sa Panginoon, kung hindi yan sa Ama, sinasabi ng Panginoong Jesus. And the moment you say truth, pag nanindigan ka sa katotohanan, nako, isa-isa, maglalayuan sa'yo yung mga kaibigan mo. Nako, lumayo na nga tayo dyan. Masyado ng banal yan. Uusigin kayo, mga kapatid. Ang mundo natin ngayon ay unti-unti nang tinatanggap ang kasalanan. Unti-unti nang tinatanggap yung mga bagay na hindi talaga karaniwan. At pagka ipinangaral mo yung katotohanan na kontra sa ginagawa ng mga tao, ano sabi ng Panginoon? Galit sila sa akin. No? Sa John din po, chapter 7. John chapter 7, verse 7. John chapter 7, verse 7. John chapter 7, verse 7. Hallelujah. Sabi po rito, hindi galit sa inyo ang mga taong makamundo, ngunit galit sila sa akin dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Hindi galit sa inyo. Ang kinakausap dito ng Panginoon, yung mga kapatid niya sa laman. Sabi niya, kayo, kahit may panahon kayo, okay lang. Hindi naman galit sa inyo ang mundo eh. Galit sila sa akin dahil inilalantad ko ang kanilang kasamaan. Minsan, takot na takot tayo magsabi na hindi makakatulong sa atin yan. Dati akong ganyan, pero sa Panginoon na ako ngayon. Minsan humahayo yung isang kapatiran natin, humahayo sila sa luchu at inalok ng inuman yung isang kapatiran natin. Sabi niya, dati po ginagawa ko yan, pero tandaan nyo, darating po ang panahon, magiinuman tayo sa salita ng Diyos. Hindi siya nahiya na sabihin niya, I used to do that. Ang masakit, meron namang nagtuturo ngayon, dahil nasa biyaya ka ng Diyos, pwede mo pa rin gawin yan. Hindi, sabi niya, I used to do that. Dati na ganyan ako. Kaya ang pwedeng maging reaksyon ng mga tao ay pag-uusig talaga. Balik tayo sa John chapter 15, verse 22. Winawarningan sila ngayon ng Panginoon. Alam niyo, isa sa kagandahan sa Panginoong Jesus, dinidiretsa niya yung mga alagad na sumusunod sa Kanya. Sinasabi niya yung mga mangyayari sa kanila kahit na pangit. Kaya nga, malalaman kung sino yung gustong sumunod sa Panginoon. Nakalaan pa rin ba kayo na sumunod sa Panginoon kahit na maiinis sa inyo yung mga kaibigan nyo? Nakalaan ka pa rin ba na sumunod sa salita ng Diyos kahit na nalalaman mo, kahit na alam mo na ngayon na pagtatawanan ka na, lalayo na sila sa inyo, mabubuwag na yung barkadahan, buo pa rin yung barkadahan pala, pero may etchepuera ka na, may mga gagawin na sila na lalayo ka na. Tatayo ka minsan na nag-iisa ka na lang dun sa kwarto nyo sa dorm na walang ibang naniniwala sa Panginoong Jesus kundi ikaw lang. Magpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? Pagka alam mo na darating yung panahon, mag-isa ka na lang sa pamilya na nakatayo para sa Panginoong Jesus at yung iba isinasantabi ka na. Dinidiretsa sila ng Panginoon O sige, magmamahalan tayo, magagala kayo sa akin, pero yung mundo hindi matutuwa sa inyo. Verse 22. Kung hindi ako naparito sa mundo at nagsalita sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Bakit? Ipinahayag na ng Panginoon ang Ama Naging halimbawa ang Panginoong Jesus, nangaral ang Panginoong Jesus. Ano yung unang-unang sigaw na sinigaw sa disyerto ni John the Baptist? Magsisi kayo. Yan ang sigaw ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Ipinapangaral niya, magsisi tayo. There's another way. May ibang pamamaraan. Talikuran natin yung buhay natin. Patawarin ako ng Panginoon pag dumarating yung mga panahon na parang ayokong magsermon ng makakasakit sa damdamin ng mga tao.
Yung parang ang basis mo ay ano yung makagagaang sa tenga nila. At hindi mo na yung ang basis mo ay ano yung katotohanan. Mga ngaral, mga kapatid ko, mga nagsishare. Ang panuntunan natin sa pagsasalita sa mga tao ay hindi kung ano yung magiging maganda sa pandinig nila, kundi kung ano yung totoo. Kasi sa mga huling panahon na ito, maraming mga tao, ang hahanapin nila ay yung gusto nilang marinig. No, feeling rin nila na sila ay parang banal din, parang makadiyos din. Pero ang hahanapin nila ay yung maganda sa kanilang tenga. At ang masakit, may mga pastor na hindi ituturo yung makakasakit. Yung makakabasag sa damdamin ng mga tao. Ang iisip niya, teka, huwag natin gawin ito, baka masaktan ito, baka hindi na bumalik. May isang mangangaral sa Amerika na ang daming nakikinig sa kanya, ang daming dumadalo sa kanya. Alam niyo, nasa kaisipan niya. Sabi niya minsan, at kinukwento ito ng isa pang pastor, si Simbala, yung pastor ng Brooklyn Tabernacle Choir. Sabi nung isang pastor na kaibigan niya, pagka ako'y may nakitang bagong dumalo sa simbahan, isa lang ang naglalaro sa isip ko. Paano ko siya mapapabalik sa susunod na linggo? Yun lang, wala nang iba. Ang mahalaga lang ay mapabalik siya. Kaya gagawin niya ang lahat para maakit yung dumalo na yon na bago. Gagawin niya ang lahat, i-design ang lahat na maging talagang kaganyak-ganyak sa kanya. Mali po ba yon? Maling panuntunan yon. Pagka may nakita kang bago, ang dapat na nasain mo, walang ibang nag-iisip dapat sa'yo, kaisipan sa'yo, ano yon? Maliban sa maituro mo sa kanya kung ano ang katotohanan. Yun ang pinakamahalaga. Now, it is for him kung mananampalataya siya sa Panginoon o hindi. Pero kinakailangang ipakita sa kanya yung katotohanan. Huwag tayong matakot na magsalita ng katotohanan. Ang Panginoong Hesus, nung naririto siya, nagsalita siya ng katotohanan, kaya yung mga taong hindi nanampalataya sa kanya, nagkaroon ng pananagutan. If we don't tell the truth, walang magiging pananagutan yung mga tao. Pero ang Panginoong Hesus, sabi niya, binanggit ko ang katotohanan, nagpahayag ako sa kanila, kumilos ako sa kanila, kaya ngayon sa pag-iwas nila sa katotohanan, may pananagutan sila. Verse 23, ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking Ama. Hindi alam ng mga tao yan. Pagka ang focus mo kasi ang sarili mo at makamundo, yung sabi sa Biblia, yung makipagkaibigan ka sa mundo ay ibig sabihin kaaway ka ng Diyos. Verse 24, kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailan may hindi nagawa ni numan, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napopoot pa rin sila sa akin at sa aking Ama. Naalala niyo yung mga tao, yung mga banda-banda ilang buwan na pinag-usapan natin dati, kahit nakakakita sila ng himala, may pinagaling ang Panginoon. Balikan nga natin, si Lazaro. Nung nabuhay si Lazaro, sa John chapter 11, hallelujah. Verse 45 to 46. John chapter 11, verse 45 to 46. Sabi rito, marami sa mga Hudyo, John chapter 11, verse 45 to 46, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. No, may mga sumampalataya nung nakita nila yung ginawa ng Panginoon. Abay nagbumuhay ng patay eh. 46. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Merong mga taga-sumbong, may mga espiya. May mga tao na nung gumawa ang himala ang Panginoon, lumapit sila sa Panginoon. Yung ibang tao naman, lumayo sa Panginoon. Pumunta doon sa mga Pariseyo. Hindi lahat na nakakita ng himala ng Panginoon ay nanampalataya sa Kanya. Nung nagpagaling ang Panginoon ng bulag, ano ginawa ng mga Pariseyo? Nilitis yung
Nilitis yung dating bulag. At pinaratangan, isa kang parang kriminal ka na nananampalataya ka kasi kay Jesus. Galit sila sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesus. Siguro magugulat kayo sa sasabihin ko sa inyo ngayon. Pero naghahanap ang Diyos at ang mundo, nangangailangan ang mundo ng mga taong tatayo sa katotohanan, ipapamuhay ang buhay ng Panginoong Jesus. At yung mga taong makamundo, makikita sila at kagagalitan sila, uusigin sila. Ay bakit naman pastor? Bakit naman ganon? Kinakailangan maging user-friendly tayo. People-friendly tayo. No, we need to stand by the truth. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging kaibigan ng sanlibutan. Tinawag tayo, pinili niya tayo para maging kaibigan niya. Siya muna ang maging kaibigan natin. Huwag tayong parang ayaw natin na mawala sa atin yung mga kaibigan natin Kaya ayokong rebukein minsan Kaya ayokong magsalita ng katotohanan baka masaktan sila. Ano yung sabi rito? Doon sa nauna natin pinag-aralan kahapon, pinili tayo ng Panginoon para maging kaibigan niya. Mas pahalagahan natin yung pagiging kaibigan natin sa Panginoong Jesus kaysa doon sa mga kaibigan natin dito sa lupa. Minsan dahil sa ayaw nating maiwan tayong nag-iisa, ayaw nating mawalan tayo ng kaibigan, isinasantabi natin yung katotohanan ng Panginoon. It is time, mga kapatid. Kailangan na yung katotohanan ng Diyos ay makita sa atin. Huwag kayong mag-alala. Maraming nagmamahal sa Panginoon. Mapapalitan yung mga kaibigan nyo. Mapapalitan ng mga taong tumatayo rin sa katotohanan. Amen po ba? Tuloy po tayo. Hallelujah. Verse 25. Verse 25 po, John chapter 15. Lapit na tayo matapos. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan, napopoot sila sa akin ng walang dahilan. Totoo ba yon? Minsan merong magalit sa atin, walang dahilan. Simula nung nagtapat ka sa Panginoon, naiinis na sa'yo yung mga tao. Pinupuntirya ka na ng mga tao. Nung hindi ka Christian, ayos ka naman sa trabaho. Nung nag-umpisa ka maging Kristiyano, nung nag-umpisa kang mamuhay ng totoo sa Panginoon, pinagbubuti mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, biglang nagkakaproblema sa kumpanya. Biglang pinag-iinitan ka ng supervisor mo. Biglang galit sa'yo yung mga kapatid mo. Bigla na lang kung ano-anong napopoot sila sa'yo ng walang, hindi rin nila alam bakit sila naiinis sa'yo minsan. Bakit? Iba na yung spiritong kumikilos sa iyo. It repels their spirit. Nare-repel nito yung nasa kalooban nila. At pagka nakikita nyo yan, mga kapatid, na parang nagkakaroon ng problema kung saan-saan, kung kailan nagtatapat ka sa Panginoon, lalo kayong magtapat sa Panginoon. Lalo kayong sumunod sa Panginoon. Pagka inaaya ka nila sa paglalaro, sa paglalayaw, pamamasyal, kainan, huwag ka nang palaging excited. Sige. No. Ang nagiging priority mo na yung gawain ng Panginoon. Kaya ang tingin na nila sa'yo, siraulo ka na. Oh, praise the Lord. 26. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo, di ba? Binanggit na ng Panginoon ito. Dito po sa chapter 14, yung ipapadala ang banal na Espiritu. Tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa mga alagad niya, you will be partners. Darating ang banal na Espiritu, tagatulong nyo. Tagapagturo nyo ng katotohanan. Siya ang magpapakita kung sino talaga ako. Yung hindi maintindihan ng mga tao tungkol sa Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin. At magpapatotoo siya, He will be a witness. Sa tuwing meron tayong nauunawaan tungkol sa Panginoong Hesus, yan ay dahil sa banal na Espiritu. At sabi ng Panginoon, kayo rin ay dapat na magpatotoo sa akin. Bakit? Nakasama ko na kayo. Mula pa noong una, kilala ninyo ako. Yung lahat ng mga taong nakasama ng Panginoon, nagpapahayag sila tungkol sa Panginoon. Hindi sila nahihiya, hindi sila kumikeme. Kung talagang nakasama mo ang Panginoon, magpapahayag ka tungkol sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon yan sa atin. Hindi ka pwedeng maging silent Christian. Hindi, magpahayag ka.
Ipahayag mo yung tungkol sa Panginoong Hesus. Huwag ka mahihiya kahit wala kang kasama, kahit nag-iisa ka lang. Kasama mo ang banal na Espiritu. Siya ang tutulong sa iyo. Sa Gawa chapter 4, ang mga mangangaral, si Pedro at si Juan, inusig sila, pinahuli sila nung sila ay nakapagpagaling ng isang lumpo. Tapos, pagdating rito sa Gawa chapter 4, hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Hindi rito. Sabi rito, mga kapatid. Verse 8. Gawa chapter 4, verse 8 hanggang sa mga sumusunod. Sabi rito, si Pedro na puspos ng banal na Espiritu ay sumagot, kayong mga namamahalang pari at mga pinuno ng Hudyo, kung ang itinatanong ninyo sa amin ay tungkol sa pagpapagaling ng taong lumpo, dapat malaman ninyong lahat ng mga taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Hesukristo na taga-Nazaret. Siya ang inyong ipinako, etc., etc. Ano yung nababasa natin ron? Si Pedro na puspos ng banal na Espiritu. Hindi natakot si Pedro magsalita na ipahayag ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasama niya ang banal na Espiritu. Puspos siya ng banal na Espiritu or punong-puno siya ng banal na Espiritu. Kaya nagsasalita siya na kasama namin ang Panginoon. At sinasabi ko sa inyo, nagiging saksi na sila. Saksi ng Panginoong Hesus. So, ano makikita natin dito? Yung pagiging kaibigan ng Panginoon, may kasama siyang responsibilidad. Ano yon? Pagkukwento tungkol sa kaibigan mo. Nung kahapon, binabanggit ko sa inyo, pagka ikaw ay may kaibigang artista, ikaw ay proud na proud, ipinagmamalaki mo. Ngayon, dahil kaibigan mo ang Panginoon, isa sa responsibilidad mo na sinabi ng Panginoon, ipahayag mo yung tungkol sa kaibigan mo. Ikwento mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Ikwento mo yung ginagawa ng Panginoon sa iba. Ikwento mo yung salita ng Diyos sa kanila. Mamuhay ka sa katotohanan. Hayaan mo, nako mga kapatid, nagsasalita ako sa inyo. May mga tao sa inyo, nararanasan ninyo ito. Nagagalit sa inyo yung pamilya ninyo, nagagalit yung mga kaibigan, may mga nagagalit sa trabaho, may nagagalit sa barangay. Nagagalit yung mga kapitbahay, inuusig kayo, pinagtatawanan kayo, dahil iba na yung pamumuhay nyo ngayon, lalo kayong maging kakaiba. Lalo kayong lumayo sa gawa ng sanlibutan. Hallelujah. We become different. We become out of this world. Iba na yung ikinabubuhay natin. Praise the Lord. At pagka naranasan nyo na yan, yung pag-uusig, pagtatawa, yung paglayo sa inyo ng mga tao, sabihin nyo, thank you Lord, thank you Lord. Salamat po. Naranasan ko na rin yung ginawa ninyo, yung ginawa sa inyo, Panginoon. Nakaranas na ako ng kaalipustahan. Ano naging resulta sa mga alagad? Gawa chapter 5. Gawa chapter 5. Dito po sa verse 40 hanggang 41. Gawa chapter 5, verse 40 hanggang 41. Dito ako magtatapos. Gawa chapter 5 verse 40 hanggang 41. Acts 5:40 to 41. Sabi rito, ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo patungkol kay Jesus at pinalaya sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Pagka nakaranas na kayo ng pag-uusig, pagtatawa, galit ng mga tao, yung di nyo maintindihan bakit ang init ng ulo sa inyo ng supervisor nyo o ng kung sino pa man, magalak na kayo. Bakit? Hinayaan ng Panginoon na dumanas tayo ng kahihiyaan o hirap alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, i-guide nyo kami sa pamamagitan ng inyong mga salita. At tulungan nyo kami na mas pahalagahan ang pakikipagkaibigan sa inyo kaysa sa mga kaibigan namin sa sanlibutan.
Mas itangi namin ang mga ginagawa namin para sa inyo at sa inyong gawain kaysa sa mga gawaing makasanlibutan. Tulungan nyo nga po kami na lalo kaming maging ibang-iba kaysa sa mga gawain ng mga taong makamundo. Ituro nyo po sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kumbiktahin nyo kami pagka gumagawa kami ng hindi nakakalugod sa inyo. At hayaan nyo ang layunin nyo lamang, ang katotohanan nyo lamang ang aming tayuan. Hallelujah. Alisin nyo sa amin ang pagiging mahiyain, pagiging takot. At with love, may kasamang pag-ibig at pagpapakumbaba, tumayo kami at magsalita kami ng katotohanan sa mga tao. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Magkita-kita po tayo bukas. Nasa chapter 16 na po tayo. Praise God. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 na kapitulo na lang po. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sige po, kayo ay pasaganahin ng Panginoon. At ang Panginoon ang ipamuhay po natin. Ito po yung kusina na aking pinagdadausan. Ayan. Kahit mainit po rito, nandito ako kasi dito makakapagsalita ako ng malakas kaysa dun sa sala. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.